Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Magandang gabi sa lahat. Ito po muli si Marlon na mula sa Lahing Aswang. Ito na yung pagpapatuloy ng aking kwento. Siguraduhin na napakinggan nyo na ang mga naunang parte ng seryeng ito upang hindi kayo malito. Sa nakaraang video, nalaman natin ang mga kaganapan sa labanan ng mga aswang at mangkukulam sa pangunguna nila Tito Santiago, Carlos at Gordon. Nakaisip ng paraan sila Tito Santiago at Carlos na igapos yung mga mangkukulam upang mapilitan ng mga ito na makinig sa kanilang mga sasabihin. Naging mahirap naman ito sapagkat naging sobrang ma-pride ang mga mangkukulam. Nang mapansin ng mga tribong aswang ang ginagawa ni Tito Santiago na panggapos sa mga mangkukulam, ginaya na rin nila ito. Isa-isa nilang dinakip yung mga mangkukulam at itinali sa mga katawan ng puno. Nung nakatali ng lahat, saka sila kinausap ng mahinahon nila Tito Santiago, Carlos at Gordon. Pati si Dayan at ang kuya nito, tumulong na rin sa pakikipag-usap sa mga kasamahan nila. Pero sa kasamaang palad, ayaw pa rin nila makinig. Simula una pa lang na paghaharap natin, sinabi ko na sa inyo na wala kaming masamang intensyon sa inyo. Gusto lang namin makipag-usap at gumawa ng kasunduan, pero ayaw niyong makinig. Kaya pasensyahan tayo sa ginawa namin. Saad ni Tito Santiago. Ulol! Sabihin mo lang mga duwag kayo! Bakit natatakot ba kayo na kalabanin kami? Sigaw ng lalaki na may tattoo ng mata sa likuran nito. Napag-alaman ni Tito Santiago na isa siya sa mga anak ng matandang mangkukulam na unang nakalaban ni Tangkagwa. Ano ba kasunduan niyo pinagsasabi ninyo? Kahit kailan, hindi yun mangyayari. Dahil mga kampo ng demonyo kayo! Katulad niyo yung demonyo, hindi dapat mapagkatiwalaan! Turan ulit ng lalaki. Tarantado ka! Pwede ba? Huwag kang magmalinis! Pare-pareho lang tayo mga kampo ni Satanas! Gago! Hiyang-hiya naman ako sa kalinisan mo! Pambabara ni Carlos sa lalaki na hindi napigilang manggigil. Ito ang itatak ninyo sa mga kukote ninyo. Kung tutusin, kahit ako lang mag-isa, kaya-kaya ko kayong patayin lahat. Mga wala kayong kwenta, mahina kayong lahat. Singit naman ni Gordon. Ang yabang mo, mukha ka naman bading. Singit at sigaw ni Lara kay Gordon. Ngumiti lang naman si Gordon sa kanyang narinig at hindi na ito umimik pa. Hindi nito pinahalata kung nainsulto ba ito sa paratang sa kanya ni Lara. Tama na yan. Oo, sabihin na lang natin mahirap pagkatiwalaan yung katulad namin. Pero ang tanong ko sa inyo, ano ba talagang gusto nyo mangyari? Ganito na lang mapalagi? Magpapatayan kayo? Kahit kailan hindi matatapos to. Saad naman ni Tito Santiago. Sila yung may kasalanan yan! Marami nang namatay sa mga kamag-anak at kalahi namin dahil sa pamimestre nila! Sigaw ng lalaki na may tattoo ng mata sa kanyang likuran. Sinungaling! Kayo yung nauna! Pinoprotektahan lang namin yung ibang kasamahan at karapatan namin! Mga hayop kayo! Mga ganid! Yung mga lupain namin, pilit yung inaangkin at tinalakaw! Porket may mga kamag-anak kayo na nasa mataas sa katungkulan sa gobyerno! Kaya gano'n na lang yung kababa ng tingin nyo sa amin. Akala nyo kung sino kayo na nakatayo sa mga ulap. Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa kung ano ang aking tinutukoy. Dahil alam nyo na yon. Galit naman na pagtatanggol ni Tangkagwa sa mga katribo nito. Nais ko lang ipaalala sa inyo kasi mukhang nagkakalimutan tayo. Nag-umpisa pa sa mga ninuno namin ang mga lupa na inaangkin ninyo. Sa pagkakaalam ko, kayo yung mga dayuhan dito. Hindi kami! Sambit ulit ni Tangkagwa. Manahimik kang matanda ka! Amoy lupa! Walang hiya! Ganti ni Lara kay Tangkagwa at nagbaling ito ng matalim na titig sa matanda at tila may binibigkas ito. Lumapit naman si Tito Santiago sa tabi ni Tangkagwa
at pinagmasdan niya ito ng walang ekspresyon. Bakit? Anong gagawin mo, Lara? Isusumpa mo ulit siya? Hindi na mangyayari yun, kaya manahimik ka na lang. Mahinahon na tura ni Tito kay Lara. Minsan ko na nagawa yon. Patuloy lang na kayang-kaya kong ulit yung gawin. Matapang at di nagpapatinag na tugon ni Lara. Noon yun, pero hindi na ngayon at hindi rin sa akin. Gawin mo na lang, Lara, kung ano man balak mo. Pinabalaan na kita. Huwag mo akong sasagarin. Baka bumalik lang yun sa'yo. Warning ni Tito kay Lara. Subalit hindi pa rin ito tumigil. Matigas ang ulo na sinuway niya ang babala ni Tito Santiago. Patuloy pa rin itong bumubulong-bulong at napansin na ni Tito na medyo namumuti na yung mga mata ni Lara. Hindi naglaon, tumulo yung napakaraming dugo simula sa kanyang ilong, bibig, mata at tenga hanggang sa tuluyan nang nanghina si Lara at nawalan siya ng malay. Lara, tama na! Apo ko! Sigaw ng matandang babaeng magkukulam kay Lara na apo pala nito. Walang hiya ka! Anong ginawa mo sa apo ko? Hayop ka! Sigaw at mura ng matanda kay Tito Santiago. Tangina ka! Papatayin kita! Mura naman na lalaki na may tattoo sa likuran. O bakit? Anong problema? Binala ko na siya, di ba? Pero ayaw niyang makinig. Mahinang sabi ni Tito Santiago. Kahit na umabot na sa punto nagwawala na yung ibang mga lahi mong kukulam, nanatili pa rin kalmado si Tito. Maya-maya, tinawag nito papalapit si Carlos. Agad naman na lumapit si Carlos na mukhang alam niya na yung gagawin. May inabot itong botelya kay Tito na naglalaman ng mga iba't ibang klase ng sangkap at halamang gamot. Mas lalo naman nangalay iti sa galit at nagkanta sigawan ng mga magkukulam nung nilapitan ni Tito Santiago si Lara at pinainom niya ang laman ng botelya. Wag! Mga demonyo kayo! Anong gagawin niyo kay Lara? Ano yung pinapainom niyo sa kanya? Binabalaan kita! Lumayo ka sa kanya! Sigaw na may pagbabanta ng lalaking may tattoo sa likuran. Ngunit, hindi naman siya pinansin ni Tito. Tinitigil lang nito si Lara. Maya-maya, dahan-dahan na nagkaroon ng malay si Lara. Kagaya ni Tangkagwa, sinuka niya yung napakaraming klase ng insekto, pati uod, at mga naninilaw na berde na laway. Bumalik sa kanya yung sumpa na ginawa niya na dapat sana'y kay Tangkagwa, pati na rin kay Tito Santiago. Hindi naglaon, naging maayos na rin yung kalagayan nito. Pero kahit ganun, makikita pa rin sa mapupungay nitong mga mata ang labis na panghihina. Kaya inutusan ni Tito Santiago si Gordon na alis na yung mga ugat ng puno na nakapulupot sa katawan ng dalaga at pagkatapos, pinahiga niya ito sa lupa. Sinabi ko na sa inyo, wala kaming masamang balak. Nais lang namin pagkasunduin kayo at ipinapangako ko na walang makikialam o mamimesa sa mga kalahi ninyo. Basta ipangako nyo rin sa akin na hindi nyo rin sila pakikialaman. Kung meron man lumabas sa kasunduan, ako mismong papatay sa kanila, kahit mga kapwa ko pa sila. Paliwanag man ni Tito Santiago sa matandang babaeng mangkukulam at sa iba pa. Pakiusap, kahit ngayon lang, magtiwala kayo sa akin, kahit alam kong mahirap. Pangako hindi namin yung sasayangin. Tura na ulit ni Tito. Aba, paano naman yung mga namatay na mga kalahi at kamag-anak namin? Hindi kami papayag na ganun-ganun na lang na hindi kami makakaganti. Hindi kami magpapasakop sa inyo. Sagot naman ng lalaking may tattoo ng mata sa kanyang likuran. Wala naman akong sinabi na magpapasakop kayo sa amin. Ang ibig ko lang sabihin, sana pumayag kayo na magkaroon ng kasunduan para itigil na yung mga hidwaan ninyo. Sa mga namatay yung kalahi kamag-anak, hindi pa pareho lang din naman sa tribo ng mga aswang. Marami rin yung nawala at namatay sa kanila. Para maiwasan yun, sana pumayag na kayo na matigil na ito. Kung meron mang gagawin pamimeste ulit sa mga tribo ng mga aswang, ako mismo yung magpaparusa sa kanila sa mismong harapan ninyo
para makita yung patas kami. Hindi namin papaboran yung mga kalahi namin. Mahabang paliwanag ni Tito Santiago sa kanilang lahat. Sa mga paliwanag naman ni Tito, napaisip na yung ilan sa mga mangkukulam at natahimik sila sa kanilang mga narinig. May ilan na nagtinginan na tila sumasang-ayon sa mga sinabi ni Tito. Hoy! Huwag niyo sabing naniniwala kayo sa pinagsasabi ng tukmul na ito! Pagsingit naman ng lalaki na may hiwa sa kilay. Hindi ako naniniwala, pero hindi rin ako tumututol. Ayoko na mapahamak pa yung pamilya at kamag-anak ko. Kung gusto niyo pa rin niyang may pagpatuloy, bahala na kayo. Basta kami, wala na kaming pake. Tura naman ng isang lalaki na nasa mga 30s yung edad na may maamong muka. Tama na, ayoko na rin. Pagod na akong magiganti, lalo na't patuloy lang na may namamatay sa atin. Sabat naman ng isa pang lalaking mangkukulam na nasa 4'11 lang yung height. Oo, para saan nga ba itong pinaglalaban natin? Kahit alam naman natin sa umpisa, talo na talaga tayo. Aminin na nga lang natin na wala tayong laban sa kanila. Unang-una, tayo rin naman talaga yung may kasalanan kung bakit nangyari ito. Sambit ng lalaking may tattoo sa likuran. Sa sinabi ng lalaking yun, sumang-ayon na rin yung iba. Tahimik lang yung mga ito na nagpakumbaba at humingi na ng dispensa kila Tangkagwa at sa iba pang mga tribong aswang. Dahil doon, nagsimula na yung bagong yugto at nagkasundo na rin ang lahing magkukulam, pati lahing aswang. Isa-isang pinakawalan at pinagtatanggal nila Carlos at Gordon, pati na rin ng ibang mga aswang, ang mga pagkakatali ng mga mangkukulam. Kasabay naman nagpagsabit ang bukang liwayway, naging maayos na yung lahat. Ang ilan sa mga lahi ng mangkukulam, nagsipag-uwian na rin sa kani-kanilang mga bahay. Naiiwan naman doon yung matandang babae mangkukulam, lalaki may tattoo sa likuran, si Lara at isang pinsan nito na babae at dalawa pang binatang lalaki. Nung makalis na yung iba, nag-usap-usap naman sila Tito Santiago, Tangkagwa at iba pa mga kasamahan ni Lara. Habang sila Carlos at Gordon naman, abalang ginagamot yung ibang mga nasugatan. Habang abala si Carlos na gamutin yung isang lalaki mula sa tribong aswang, bigla naman itong natigilan nung naramdaman itong may tao sa kanyang bandang likuran. Nataon naman yung pansin ng lalaki na ginagamot ni Carlos doon at nagpakawala ito na nangangantsaw ng ngiti kay Carlos. Carlos, baka kailangan niyo ng oras para makapag-usap, kaya maiwan ko muna kayo. Pangiti-ngiti, naturan ng lalaki kay Carlos. Inalalayan naman yung lalaki na tumayo at paika-ika na itong naglakad papunta sa direksyon ng iba pa nitong mga kasamahan. Pagbaling ni Carlos sa kanyang likuran, napangiti naman siya na makita niya si Dayan na nakatayo na meron kiming ngiti. May mapaglilingkod ba ako sa iyo, Binibini? May paggalang na tanong ni Carlos dun sa babae. Nick, binibini ka dyan. Masyado ka namang nagpapakitang gilas. Sagot naman ni Dayan, sabay tumawa ng mahina. Wala. Nais ko lang sana magpasalamat. Sa kabila na pagtatangka ko sa buhay mo, mas pinili po pa rin iligtas ako. Patunay lang yun na isa ka nga talagang kaibigan. Yun ba? Hindi mo na kailangan magpasalamat dahil talagang katungkulan kong protektahan yung mga babae. Lalo na yung mga kasing ganda mo. May pambobola na tura naman ni Carlos. Che, pulerong to. Nung nakita kita sa malayo, akala ko serious type kang tao. Subalit mukhang kabaliktaran yata. Tura naman ni Dayan kay Carlos. Hindi naman mapintay yung kilig at tuwa sa mukha ni Carlos at panay yung ngiti nito kay Dayan. Subalit bigla itong napawi nung nakita niya nakatingin ng seryoso at nakataas pa yung mga kilay ni Tito Santiago sa kanya. Dayan, sa susunod na lang tayo mag-usap ng mahaba-haba. Kailangan na ako kasi ng mga kasamahan ko sa banda roon. Pasensya ka na. Paalam muna. Tura naman ni Carlos kay Dayan. Ngiti lang naman yung tinugon ni Dayan sa mga sinabi niya. Pero bago tuloy yung umalis si Carlos, saglit siyang dumaan sa mga damuhan
at may pinitas siya mga ligaw na bulaklak at inabot niya ito kay Dayan. Masaya pala ako na nakilala kita. Sambit naman ni Carlos at kinuha nito yung dalawang kamay ni Dayan sabay halik dito. Pagkatapos noon, saka na umalis si Carlos. Hindi naman mapinta yung tuwa sa mukha ni Dayan. Halatang kinilig din ito. Nang matapos na yung pakikipag-usap ni Tito Santiago sa mga kasamahan ni Lara, sumang-ayon naman yung lahat sa pakikipagsunduan ng mga ito. Isa-isa naman nakipag-shake hands ang mga aswang sa mga mangkukulam bilang tanda ng pakikipagdamayan. Labis-labis ang aking paghanga, tuwa, paggalang, at pasasalamat sa iyo at sa kasamahan mo, Santiago. Malaking bagay yung ginawa ninyo. Pagpapasalamat itang Kagwa doon kay Tito. Walang anuman yun. Gaya nga na sinabi ko nung umpisa pa lang, kaya kami nandito upang pumagitna lamang sa dalawang panig at maging daan para sa magkasundo-sundo at magkabati na kayo. Sagot naman ni Tito. Ilang saglit lang na makalapit si Carlos sa tabi ni Tito Santiago. Nagulat ang lahat na makaring sila nakakapangilabot na tili na may halong pag-iyak ni Dayan. Elio! Ano ginawa mo sa pinsan ko? Iyak naman na sigaw ni Dayan. Napukaw na yung atensyon nila Tito Santiago at ipa pa sa komosyon na nangyayari. Patakbong nilapitan ni Carlos si Dayan at dun tumambad sa kanila ang nakahandusay na isang binata na kanina lang ay kasama nila Lara na pinsan pala ni Dayan. Nakabulagta na ito sa lupa at butas yung bandang dibdib nito habang yakap-yakap ni Dayan. Nang mas lumapit pa si Tito Santiago sa tabi ni Dayan, doon niya nakitang isang lalaking nakatayo sa di kalayuan na nababahiran ng dugo ang kalahati ng mukha. Puno rin ng dugo ang kanang kamay at braso ng lalaki. May hawak itong sariwa at tumitibok pa na puso ng tao. Nung una, hindi na mukha ni Tito yung lalaki. Marahil puno kasi ng putik yung katawan nito. Pero hindi naglaon nung tinitigan niya ito ng mabuti. Doon niya na nakilala na si Pancho pala ito. Ninangasab nito yung dugo ang puso. Sabay mabilis na tumakbo ng papalayo nung makita niya si Tito Santiago. Hindi naman nagsayang ng oras pa sila Carlos at Gordon nung makita nila si Pancho. Humarurot ng takbo kasi ito sa gubat. Mabilis silang hinanting at hinabol si Pancho. Nagtangis naman yung bangang ni Lara sa panggigigil sa kanyang nakita at nagwawala itong pasugod sa tabi ni Tito Santiago. Mga hayop! Nangangaliiting sigaw ni Lara at hindi mapintay yung galit sa mukha nito. Kumalma ka, Lara! Awat naman ni Dayan kay Lara, pero mukhang hindi talaga magpapaawat ito. Gigil na gigil talaga ito na gustong sugurin si Tito Santiago. Tato na silang maawat kay Lara. Si Dayan, yung lalaking may tattoo sa likuran, pati na si TIC, yung matandang mangkukulam. Makalipas ng mahigit 5 minuto, nakabalik na sila Carlos at Gordon. Nabitbit-pipit si Pancho na nagsisigaw at nagpupumiglas. Kinaligad naman ng dalawa si Pancho habang hawak ang magkabalaan nitong braso papunta kay Tito Santiago upang iharap ito. Nabaling naman yung atensyon ni Lara kay Pancho. Nangangalaitin itong tinadyakan sa dibdib yung aswang. Paulit-ulit niya itong sinapak, pinagsasampal at walang humpay na sinuntok sa muka. Inawat naman nila Carlos at Gordon si Lara na patuloy pa rin sa pagwawala. Nung nakalayo na si Lara kay Pancho, wala nang nakahawak sa kanya. Nabigay ito ng pagkakataon para makatayo si Pancho at makatakbo. Pero hindi pa man siya nakakalayo. Bumungad na sa harapan nito si Tito Santiago. Hindi na nakapag-react pa si Pancho. Tumahigpit siyang sinakal ni Tito Santiago sa liig hanggang sa nawalan nito ng malay. Nung nawalan na ng ulirat si Pancho, nilapitan at binitbit na nila Carlos at Gordon ito. Binulungan naman ni Tito si Carlos at initusan niya itong iuwi muna si Pancho sa kuta ng mga aswang. Carlos, iuwi mo muna yan. Bantayan ng mabuti at itali para hindi makatakas. Ako nang bahala dito.
Bulong ni Tito. Wala naman tugon si Carlos. Tumango lang ito at wala nang sabi-sabing lumarga na sila ni Gordon habang bitbit yung walang malay na si Pancho. Hoy! Saan niyo dadalhin yung demonyong yan? Iba naglilito yan! Dahil may utang pa siyang dapat bayaran! Kami yung papatay dyan! Sigaw ni Lara kila Carlos at Gordon. Hinawakan naman ng mahigpit ni Dayan si Lara upang hindi na ito makasunod pa kila Carlos. Naunawahan kita, pero sa pagkakataon na ito, hayaan mo muna kami maglitis ng parusa sa kanya. Sabi naman ni Tito Santiago. Nagpupumiglas na kumawala naman si Lara mula sa pagkakayakap ni Dayan at lumapit siya kay Tito. Sabay nagpakawala ng isang balutong na sampal sa pisngi ni Tito. Sinasabi ko na nga ba, hindi kayo dapat mapagkatiwalaan. Ano yung sabi mo kanina? Wala kayo papanigan. Pero bakit ganon? Para kailakampihan nyo pa yung kaurimin nyo. Nanginginig sa galit habang umiyak na tugon ni Lara kay Tito Santiago. Wala akong kinakampihan. Sinabi ko na kanina, ako mismo yung magpaparusa sa kung sino mang nanakit sa inyo. Huwag kang maglala, Lara. Masasaksihan mo rin mamayang gabi. Makakamit mo rin yung hastisya. Mahabang paliwanag naman ni Tito kay Lara. At bakit kailangan mamayang gabi pa? Bakit hindi na lang ngayon? Sagot ni Lara. Muli ko munang puputulin yung kwento. Abangan sa susunod na linggo ang karugtong ng madugong labanan ng mga aswang at mangkukulam. Muli, ito si Marlon na mula sa angkan ng mga aswang. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang patiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas at yung mga taga-ibang dimensyon at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. Okay guys, so ito na nga po yung kapanapan na bit na hindi pa naman conclusion kasi hindi pa siya totally tapos, pero my God guys, medyo akala ko patapos na eh. Akala ko okay, hindi live happily ever after. Nagkasundo na yung mga mangkukulang at aswang. Pero hindi pa pala, okay, mayroon pa palang panira sa bandang huli. So let's go ahead and discuss that. Okay, so oh my God, medyo marami tayong pag-uusapan ngayon sa video na ito. Okay, but anyway, so yun nga po, meron lang akong bibigay sa inyo na life update. So hindi ko masabing unfortunately, but well, anyway, sabihin ko na lang, so hindi ko na po itutuloy yung aking resignation. So, ang mangyayari po kasi talaga dapat doon, may lilipatan na akong bang trabaho, pero napag-isip-isip ko para bang hindi yata maganda tong lilipatan ko, kasi parang masyado yata ako nagpapadalos-dalos. Nagpagapi ako sa aking emosyon. My God. So, ayun, iniisip ko na parang okay, so mas mabuti siguro manatili na lang ako dito sa company ito. Anyway, sayang din kasi birthday ko na next week. Kasi kung sakaling hindi ako itutuloy ko yung resignation ko, actually, last day ko dapat 19, 20 yung birthday ko. So, sabi ko, okay, perfect birthday gift. Wala, nakalaya na ako ganyan. Pero naisip ko, okay, wala rin akong pera. Kasi hindi na ako sasweldo ditong Friday kung sakasakaling itutuloy ko. So, sana maayos naman. So, binawi ko na yung resignation ko. So, sana makasweldo pa ako nitong Friday para hindi naman po tayo tagtuyot pagdating ng birthday ko. Na wala akong man lang mahihanda o wala akong kahit pang spaghetti. But anyway, enough of that. So, let's go ahead and discuss the stories. Story lang pala. Yung daming stories, no? Okay, anyway, so yun na nga. So, akala ko naman nagkasundo na tong mga aswang at mangkukulam na parang okay, tama na, ganyan. Kasi tama nga naman yung point. Anong kinagagalit nila doon? Ang dami daw na namatay sa mga kamag-anak nila, mga kapamilya nila, ganyan. Kasi para sila lang yung namatayan, pareho lang naman kayo nagsipagpatayan, di ba? May namatay sa inyo, may namatay din sa kabila. So, patas kayo kung tutuusin. Unless naman talaga magbilang kayo ng namatay o 100 yung namatay sa amin, sa inyo 50 lang. Pwede bang ganun yun? Siyempre, mali nyo naman, di ba? Kayo naman yung may kasalanan kung tutuusin talaga. So, na yun nga, naalala na nga natin na ang pinag-ugatan pala lahat ng ito, yung mga mangkukulam daw kasi is, kinakamkam yung mga lupa ng mga aswang. Okay, so, siguro naman kahit sino namang tao nito nilalang, okay, mapatao ka man, mapaaswang ka man, kung ano man yung klaseng nilalang ka, ay hindi ka talaga yung parang tipong ganun-ganun na lang ba yun, na parang okay, kinuha mo yung mga lupa namin, ganyan, sina kami titira.
So, anyway, bahala na kayo dyan. Pag ganun-ganun na lang ba yun? So, syempre, magagalit ka talaga, di ba? Kahit siguro sobra kang, na mahinahon kang tao para mapagpasensya ka, hindi naman yung ganun-ganun lang. Lalo na yung parang, yung nasa katungkulang pala yung mga tumutulong sa'yo. May mga kamag-anak ka, mangkukulam din na nasa gobyerno. Tapos, yun nga, parang pinagkakaisahan kayo. So, malamang, hindi naman talaga kayo na magkakasundo yan. Magkangalaiti ka talaga kayo sa galit. Pero yun na nga, inaayos na nga sana. Hindi ko nga lang alam kung gano'n na lang ba yun. So medyo kasi parang masyado naman yatang simple na okay, magkalimutan na lang tayo. So paano yung lupa? So I think hindi pa yun nadidiscuss dito. So syempre ang pinakamaganda dito is magkabalikan ng lupa o siguro magkasundo. Okay, gusto mo tong lupang to, bibilhin mo. Hindi yun basta-basta mo na lang kukunin na wala man lang di ba? Walang sabi-sabi na parang okay, akin na tong lupang to kahit mayroon namang ibang may-ari. So, dapat may magkabayaran doon o magkabalikan ng lupa kung ano man yung magiging nila, parang kasunduan nila. Pero bago pa darating sa puntong yun, meron naman tong pansyang panira. Hindi ko naman alam kung ano bang purpose niya, kung ayaw niya bang magkasundo yung mga aswang at mangkukulam. Ganun na lang ba yung galit niya na hindi siya makakapayag na makalimutan yung yung mga hidwaan ganito na pumatay na ayos na parang alam mo yung parang kulang na lang, konting plancha na lang ang kulang, nang gulo na naman. Okay, may pinatay na naman siya na mga mangkukulam nga at hindi pa siguro mga hindi pa man lang binaabot ng 24 hours talaga, di ba? Parang siguro mga isang oras pa lang, mga 20 minutes o kung ano pala nakakasundo agad-agad ganun na lang. Talagang panira talaga. Kaya kung ako talaga dito sa mga kila Tito Santiago at saka Carlos, talagang diktikin nyo na parang pinong-pino tong si Pancho nang hindi na pamarisan at ipaalam nyo dun sa mga aswang na okay, serious tayo dito guys, kapag yung mga taong, yung mga aswang dyan na hindi makikinig, yung mga lalabag sa kasunduan na sinabi na nga, di ba, ceasefire na. Ceasefire. Ibig sabihin, walang aatake sa kabilang panig o magkabilang panig, yung mga aswang walang aatake, mga mangkukulam walang aatake. So, ceasefire, peace treaty. Tapos, hindi na kayo mag-aaway muna sa ngayon hanggat sa, kasi nga nag-uusap tayo di ba? Pero nga tayo inaayos nga natin yung problema tapos gagawa ka na naman ng panibagong problema. Ay nako. Anyway, kung ako yan, sige, tiktikin nyo ng pinong-pino itong si Pancho nang hindi na pamarisa ng iba. Okay? So, sobra talaga siyang panira ng moment. Okay? Pero mabaling naman tayo sa eksena nila Carlos at saka nito ni Dayan. Okay? Na love life sa gitna ng labanan, di ba? Okay, so yun, hopefully magkatuluyan tong dalawa. Actually, to be quite honest, parang siniship ko nga sana tong si Carlos at saka tong si Maricar. Okay, so inisip ko parang okay yan, parang love-hate relationship, di ba? Na parang enemies to lovers ang peg, na magkaaway nung una pero nagkatuluyan sila sa bandang huli, ganyan. Pero yun, mas maganda yata tong story na to na yun nga, parang Romeo and Juliet ang dating, okay, na, ayan, mangkukulam yung isa, tapos yung isa aswang, and then ano kaya magiging anak nila? So, aswang na mangkukulam. Alam ko may mga ganun naman talaga, so, sobrang mga makapangyarihan to, malakas ang kapangyarihan, lalo yun, di ba yung mga boyfriend nga ni Maricar, nakalimutan ko yung pangalan niya, okay, pero yun nga, mangkukulam na aswang, at ibang klase itong mga to, mabagsik talaga, so, kaya nilang mangulam, kaya nilang mga aswang. So, double edge, tsaka talagang double threat, kumbaga. Okay, anyway, so abangan natin guys. At saka ito pa pala, Diyos ko guys, medyo marang mahihirapan pala tayo. So, abangan. Okay, ganito kasi, ito na kasi yung guys, yung last na napadala ni Marlon na kwento. Now, I'm not sure kung makakapagpadala siya ng enough story para po makakagawa po ako ng at least a 20-minute na video for next week. So, hindi ko naman po kayo ipababayaan. So, maggagawa pa rin ako ng video pero hindi na po tungkol kay Marlon unless makapagpadala po siya ulit ng panibagong karugtong ng story niya ito. Since, kasi ang ginagawa kasi ni Marlon, hindi naman siguro madali para sa kanya na mag-devote ng isang araw para lang maggumawa ng kwento. My God, sobrang hirap nun. So, nagpapadala lang siya parang diludugtungan niya siguro pag may break time siya or what. So, ayun. So, ito na kasi yung last. Wala pa akong pinangahawakan ngayon na karugtong ng kwentong ito. Okay, so, if ever man po na hindi po makapagpadala si Marlon, again, thank you nga pala sa iyo, Marlon, sa pag-e-effort mo talaga. So, sobrang na-appreciate ko. But, ayun nga, kung hindi nga po siya makapagpadala, magbabasa pa rin ako ng story, pero hindi na po tungkol dito sa kwentong ito. So, medyo laylo muna tayo dito sa kwento ni Marlon kung wala pa pong kasugtong, hanggang sa maghihintay tayo
So magbabasa po ako ng ibang mga stories na mula pa rin yung sa Spooky Pie Stories. Okay, yun lamang po guys. So, take care and stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye-bye! So, abangan niyo po yung video natin for next week. Bye-bye! Happy birthday to me! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.